yung tulong. Tungkol po ito sa isang foreigner. Ngayon, itong isang foreigner na ito, na lalaki, palagi niya ho binubugbog yung kanyang live-in partner na Pinay. Moscow Hospital is beaten up. Are you trying to be a smart ass on me? Hello and welcome back to Living Abroad. My name is Alex and today I have another blind reaction for you guys from the Rafi Tulfo in Action Archives. Let's see what we can learn from this foreigner in the Philippines. If you guys want to see the original, go ahead and check it out. The link in the description down below. If you guys are enjoying these videos, find them informative, entertaining, consider subscribing to the channel. It's completely free. It only takes a second. Hit that subscribe button. Here we go. It's about a Filipino woman dito sa ating bayan ngayon nakatira. Inapi ng kanyang banyagang mister. Shari, pakikwento. Tama po kayo dyan, Idol. Humihingi po ng tulong sa inyo si Jenny Valerio dahil po sa pananakit ng kanyang Swiss national live-in partner. Sila po ay mayroong 5 maliliit na anak, Idol, and noong nakaraang araw lamang po ay pinalabas daw nitong Swiss na si Marcel Duchleta ang mga anak nila, Idol, at nilakan ng pinto dahil ayaw daw nitong Marcel na maistorbo ang kanyang pagtulog. Hindi pala sila kasal, pero dahil meron silang 5 anak, para mag-asawa na rin sila. But anyway, mag-live-in partner. Okay, makakausap natin ngayon si Jenny Valerio. Hello po, Sir Rafi. Ma'am Jenny. Humingi po ako ng tulong para makalayo na po ako sa lalaking demonyo na yon. Ano pong ginawa sa inyo? Nung isang araw po, nilakan po kami ng pintuan, pinalabas po kami, pati mga bata. Ilang oras po yun. Kaya po nagpunta po ako sa bayaw ko, sa asawa ng ate ko. Gusto ko pong ireklamo sana. Yung pong mga anak na sinasabi mong anak ninyo, mga biological children niya po yon. Opo. So, ngayon, ayaw niya pong magpa-istorbo at pinalayas kayo, sinarahan kayo ng pinto at nasa labas kayo. O, may ECQ pa man din. Anong ginawa niyo po? Katok po ako ng katok sa pintuan pero ayaw po kami papasukin. Ayaw niya pong buksan. Kaya po naisipan ko pong pumunta dito sa asawa ng ate ko. Ma'am, ito na, tinitingnan ko yung picture na pinadala nyo. Ang dami yung pasa sa kaliwang braso. Ano pong nangyari dito? Pinunod niya po ako noon. Nag-march na po yun ang huli. Nag-medical po ako. Kaya lang po hindi po nakuha kasi po lockdown na po noon. Tapos nagkasakit pa yung anak ko. Kaya po hindi ko na nakuha yung medical legal ko po. Kailan po itong huling pananakit sa inyo kung kayo po'y meron namang bagong insidente ng pananakit galing sa kanya? Matagal niya na po akong binubugbog hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Wala nagbabago. Okay, kailan po yung huling pambubugbog na ginawa niya sa inyo? Yung huli po sa March. March. Po. Wala ba ho yung within the 24-hour period? Wala naman po yung anak ko po. Alam ko po yung nangyari sa anak ko kasi natutulog na po kami tapos naririnig ko po umiiyak yung anak ko. Tinanong ko po kung bakit. Tapos sabi niya, inano daw yung dalit sa ari ng anak ko. Kailan po ito? April 25 po, last month. Oh, naglalasing ho ba ito? Umiinom? Opo, kasi laging umiinom po yan pag gabi, hindi po siya nakakatulog. Okay. At may hawak pang gulok. Ano po ito? Bakit meron po siyang litratong may hawak siyang gulok? Yun na yung pagpadayan sa amin pag umuwi. Pero hindi na po ako babalik doon sa natatakot na po ako. Hindi ko kayo nagdadrugs ito, ma'am? Hindi naman po, sa inom lang po yan. Panainom-inom kahit umaga, hapon, tanghali, gabi, Okay. madaling araw, yan po. Pag sabi, pinagsabihan yung anak ko na be careful what you say, ha? Sabi daw. Tapos, Okay. Yung daw siya pag nagsumbong daw siya. Okay. Ayoko na po sa kanya. Sir, tulungan niyo po. Matagal ko na po sanang magpunta dyan. Kaya lang wala po akong pera. Ma'am, hindi nyo na kailang pumunta rito, ma'am. Sandali po, ma'am, ha? Hello, Mr. Marcel. Before we hear from Marcel, her side of the story is that they have 5 kids together. The guy gets drunk, beats her, and locked her out of the house one day. We saw in his photo he's carrying a machete. Not necessarily a thing, but looks like she's significantly smaller just based on the photo. And maybe this guy was being aggressive towards her. Apparently it's been going on for a long time. That's her side of the story. Let's hear what he has to say before I say anything else, because as we should learn by now, there's always 2 sides to the story. But I'm of course leaning
so far towards what she says to be more believable. Yes. Your wife, Jenny, contacted us. It's about a complaint against you because you've been beating her up. She must go hospital if she says she's beaten up. Are you trying to be a smart ass on me? What you talking about? Don't talk like that, son. I don't need to talk with you. I'm sorry, well, If she beat up, go hospital. ma'am, nasaan ba ngayon ito si Marcel? Doon po sa Tuscany, Burot po. Tarlac din po. Hindi, pero yung bahay niya po, alam niyo kung nasaan? Nandito nga po din sa Tarlac din po. Tuscany po. Okay, sige. Kasi namimiloso po siya. Hindi maganda yung galing niya, sir. Lagi nagmumura yan kahit nasa harap ng anak ko. Mali, mura-mura na. Mukhang wala nga po tong respeto sa ating mga Pilipino. Oo, totoo yan, sir. Mukhang- Dito yan. Maliit ang tingin niya sa atin. Opo, opo. Walang dito yan, sir. Baka pupuntahan kami dito. Hindi ko alam gagawin ko, sir. Okay, habang tinatawagan po namin yung pulis, paano niyo ba nakilala itong si Marcel, ma'am? Saan niyo po nakilala itong si Marcel? Sa Angeles po. Anong pong trabaho niyo sa Angeles? Wala pa akong trabaho doon. Sinama lang ako ng kapatid ko sa restaurant bar po. Kumain lang po kami doon. Nakilala niyo po ito sa bar. Opo. Alright. Anong trabaho niya po? Sabi niya, pinsanado po sa gobyerno, sabi niya po. Gaano katagal na po kayo nagsasama? 8 years na po kami nagsasama. 8 years. Who responds that way? Imagine being accused of hitting your wife by a senator on live TV or at least on a phone call, and the first thing you say, if she was beat up, why didn't she go to the hospital? What are you talking about, man? Any innocent person, if you didn't beat your wife, you'd be like, oh no, I didn't. That's a lie. I've never touched her. I've never hit her. I don't hit. Like, what kind of response is that? So that's your answer? If she was truly beaten, why didn't she go to a hospital? You realize you can get beaten without needing to go to a hospital, right? Not every time somebody beats you, you require medical treatment at a hospital. Maybe you meant to say, why did she file a complaint? Why is she still with me? All those things can be relative, and okay, maybe later on in a more thorough discussion, you can bring these questions up, but that's not your first line of defense as an innocent person. And this girl's like, clearly she wants to get away with them, but they got 5 kids. That's a lot of kids. And she said they met in Angela City. She tried to basically play it out, but clearly she's a bar woman from the sounds of it, or was a bar woman. Attorney Garrett, meron tayong mga batas ngayon, especially ngayon ECQ. Yes. Yung ginawa nitong foreigner na na-violate tuloy yung ECQ dahil pinalayas niya yung kanyang live-in partner pati mga anak. Meron ba tong kaso? Of course, sir, aside sa other actions yan, umpisahan po natin sa kanyang pag-violate ng ECQ. Like sabi nga po ng complainant natin, unang-una, umiinom po siya araw-gabi, which means he already violated yung liquor ban po. First, yung Violence Against Women and Children law natin, or RA 9262, he caused physical harm, for sure, kasi may ebidensya po tayo, there are pictures. So there is that. Second po, I think he committed by sexual assault dun sa kanyang anak. Sapagkat nahuli nga ng nanay na may ginagawang medyo masama ito habang natutulog yung bata. So dun pa lang there are a lot of grounds to order his arrest. Colonel Alex Apolonio, meron na po kong gustong ilapit sa inyong tulong. Tungkol po ito sa isang foreigner. Ngayon, itong isang foreigner na ito, na lalaki, palagi niya ho binubugbog yung kanyang live-in partner na Pinay. Taga-Tarlac po ito. In fact, palaging lasing to at yung isang anak nila, minurest niya niya ayon po dito kay Jenny, yung live-in partner. Ngayon, sir, lately, panahon ng ECQ, pinalayas niya yung kanyang mga anak, kasama yung misis, dahil ay magpa-istorbo. Kanina kasi, Colonel, habang kausap ko siya, dahil sinasabi ko sa kanya na may reklamo laban sa kanya si Miss Jenny, yung kanyang live-in partner, namimiloso po. Kumbaga, wala pong respeto sa ating mga Pilipino to. Baka pwede, sir, Colonel, pakidampot na lang to kasi yung crime niya, ongoing, the fact na yung mga anak niya minor de edad at misis niya, pinalayas niya at hindi nga makapasok ng bahay. After magpapadala ako kagad ng investigador. At saka, Colonel, be careful kasi palaging lasing to. Baka lasing na ito ngayon at meron po palaging hawak siya ng malaking machete. Yung gulok na malaki, mahaba. Palagi daw nasa tabi niya yun, Colonel. Ingat po kayo. Ang gusto po namin yan, sir. Yung mga pasaway niya yung panahon ng ECQ. Okay. Sige po, Colonel. Ibibigay po namin sa inyo yung exact address para mapapuntahan niyo na po. Colonel, ingat po kayo sa kanya, sir, ha? Dahil violent na po talaga ito. Yes, sir. Action po namin yan kagad. Ito pa, nag-message pa itong taong ito na minumura
tayo. Okay, ma'am. Dapat kami na yung mga anak ko dahil may pension yan sa gobyerno. Kaya kinukuha yung mga anak ko, sir. Ma'am, bakit ngayon lang kayo nagsumbong? Dapat noon pa natin napakulong tong hinayupak na to. Wala akong kasagong kakayahan. Kaya hindi. Tsaka mahina po ako ng babae. Kaya natatakot po ako, sir. Okay, ma'am, dadamputin siya sa araw na ito. Pwede ho bang pakibigay yung exact address? Odette, Carol, tawagan niyo si ma'am, susunduin ng pulis at sasamahan doon sa bahay nung Marcel at dadamputin si Marcel ikakalaboso. Sige ma'am, may pulis po darating dyan sa inyo ngayon at mobile car. Dadaling kayo sa presinto para interviewin. And then sa araw ding ito, yung pong inyong live-in partner na si Marcel maaresto. Napaka-violente po ito. Kaya nga sabi ko sa mga pulis mag-ingat. Kasi pati ho kami, minumura niya. Wala akong respeto to sa mga Pinoy. Wala akong talaga niya kahit sino. Minumura niya kahit hindi ko malinaan, sir. Opo, mababanting niya sa atin lahat. So wag ho kayong magalala. Makakuha ho kayo ng hustisya. Sinisiguro ko po sa inyo. Opo, sir. Salamat po, sir. Ang kinakabahan ko lang po ma'am, baka manlaban po ito. Alam niyo na po mangyari. Kapag nanlaban ito, okay lang sa inyo. Kayo na po bahala, sir, kasi demonyo yan. Pag naglaban po, bahala na po kayo, sir. Okay, sige po. Konting mga katanungan na lamang po, madam. Nung mag-meet kayo 8 years ago, gaano na siya katagal daw dito sa Pilipinas? Nasabi niya ba sa inyo? Sabi niya, 10 years na daw po siya dito. May daw po siya, resident visa, sabi niya po. Baka nag-invest siya rito. So meron siyang tinatawag na investor's visa. Opo. Maski na ma'am, kahit na investor's visa, unbecoming of an alien, pwede ho siya ma-deport, pwede ho makakansela yung visa niya yon at any time. Kapag nakita natin gobyerno na meron siya mga nilalabag ng mga batas natin, bahala na po sa kanyang immigration pagdating dyan. Sabi po yung pension ng mga bata kasi po nakadirect sa kanya sa gobyerno po. May pension po sila eh. Ano po yun, sir? Okay, yung ating po mga taga CSWD o DSWD ng Tarlac, sila na po ang gagawa po ng mga aksyon para masiguro na yung mga anak ninyo ay tuloy-tuloy pa makakatanggap ng suporta mula sa kanya. Siguro po, yung mga taga CSWD, pati kami ho, magsanib puwersa para kukontakin po namin ang Swiss Embassy. Sasabihin namin ang sitwasyon. Kasama na rin po dyan yung ating kapulisan. Sasabihin po kung ano nangyari. Salamat po, sir. Opo. Nasaan kayo ngayon lahat ngayon, ma'am? Nandiyan kayo sa bahay ng kapatid mo. Opo, sir. Okay. Dito po. Sige, huwag kayong umalis dyan, ma'am. Ha? In a few minutes, darating na dyan yung mga pulis, okay? Opo, sir. Opo, sir. Alright. Salamat, sir. Ikaw Opo. lang po yung nakakatulong Opo. sa akin. Salamat po. Wala ka naman po, ma'am. You know what I'm gonna do here? Actually, I was gonna do a part 3, but I'm just gonna combine 2 and 3 because I'm gonna skip all this. Looks like they're gonna go into detail regarding exactly what happened to the child or children. Who knows? So I don't have the stomach for that kind of stuff, to be honest. But that's just me. You guys can watch it on Rafi Tofu in action if you want to get some more details. Damn, that got heavy, serious, real quick. So I missed that one part where he did that to his kid. I thought that was a mistranslation, but it's not just the woman he's abusing, also his own children, which is messed up completely. At this point, it looks like she's completely traumatized. The police are gonna go ahead and try to get involved, as well as the women and children department or whatever. But they mentioned a couple things regarding the ECQ, but I think that's during COVID, you're not supposed to go outside. I may not even include that in the video. I can't. Depends on how I edit. Depends on how I edit this. Kumusta po kayo rito? Eto, okay lang naman po. Safe pa naman po habang ala siya. Ngayon ay ilang araw na kayo nakatira dito sa bahay ng kapatid? 6 days na po, ma'am. Hindi ba nanggugulo sa inyo dito si foreigner? Hindi po, sa conversation lang po. Nagtitext lang po siya. Ano yung mga tinetext sa'yo ni Marcel? Eto, yung kahapon lang po. So yan, ipapakita natin sa pulis yan mamaya para malaman natin kung ano yung maaari nilang maitulong sa problema ninyo. Ngayon, gusto ko malaman sino dito yung nabanggit mo na anak Po mo. yung panganay po na minuli siya niya po. Ilang taon ka na? 9 po. May nakwento sa akin si mama. May ginawa ba sa'yo si papa? Opo. Yung daliri po ni papa ko, nipasok niya po sa pep ko 3 beses na po. At saka po, pagsabihin niya po akong be careful what you say. Baka po aanoy niya po ako. Ibig sabihin, yung 3 beses ginanon ka ni papa, pero hindi niya pinasok sa loob mo, ng private part mo. Hindi po, kunti lang po. Hindi sumakit. Hindi po.
So, kailan niya huling ginawa ni Papa yun? Nung Saturday o Friday. Yung mga iba Hey, yo, I don't feel comfortable with this shit. Clearly, you could do whatever. Go watch it on Rafi Telfo. She is verifying that, at least sharing her story about what her father did to her, which is fucked up. I can't sit here and listen to this. But, yeah, pretty messed up. I'm gonna skip this part. Let's see if it's fucked up. mapapansin po ninyo, no, ang pangalan ng Facebook ay Kill Jenny. Okay na mo. Kumbaga may mura pa sa dulo eh. Okay, so may mga nakalagay dito na gusto kanyang bumalik na. So come back and fix the situation. Please come back before my hate is growing. Ayan, may mga nakalagay na ganyan. Nagmamakaawa siya. I love you until you dead. But if you don't love me, accept up to you. But I will see my kids. May nakalagay pa dito na shave your private part and come home. So sa tingin mo, bakit niya nabanggit yan, ma'am? Ewan ko sa kanya. Ganyan siya pag nagsasalita. I wanna marry you, but please come home, please. Ayan. You want drama? Okay, I will call a friend of mine from jail. He's good in searching people because I want you back dead or alive. Pretty messed up. I want to hear his side before I say anything else regarding his behavior, but it seemed like she has a pretty solid case. Leave your thoughts down below. Pretty despicable, if true. Yeah, relationships are tough.